And this is Ron! Sa araw na 'to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung agent harness. 'Di bagay? Para lang talaga kay Lance. Okay, switch na tayo. Hello, what's up mga bossing? This is Boss Rod, and in today's video, bago natin pag-usapan yung agent harness, balikan muna natin yung mga nakaraan. In 2023 mga bossing, yung ChatGPT is na-release na nagpa-mindblown sa ating lahat kasi kaya niya na mag-generate ng code, mag-compute ng math problem, at mag-solve ng kung ano-ano pang bagay, no? Kaso, there's still a problem mga bossing. Kasi limited lang yung context window niya at sobrang mababa. Meaning lang mga bossing is hindi tayo makapagbigay ng mga mas complex na task kasi nga ang konti lang ng memory na kaya niyang isupport. So for those who don't know what is context window, so imagine niyo na lang yung context window mga bossing, yan yung memory na kaya lang i-accommodate ni AI. Ngayon, ang nagiging problem dito mga bossing is mas nagiging dumber si AI habang tumatagal natin siyang gamitin. And dito na pumasok yung sinasabi na prompt engineering. Kasi napansin ng mga tao na, uy, kailangan pala mas maganda yung structure mo para mas better yung maging output sa'yo. So, in 2023, dun na na-coin yung term na prompt engineering na usually ang gamit ko dyan is Pig Framework. No? I mean, marami yan eh. Kanya-kanya yan eh. Pero yung Pig Framework lang, ano yung persona mo doon, no? Software engineer ba? Designer ba? At kung ano-ano pa. Next, yung instruction mo or yung input mo. And then lastly, ano ba yung gusto mong goal? So, yan usually yung ginagamit pagka magpa-prompt engineering tayo. So, may iba pang mga tawag yan, may kanya-kanya silang tawag. Pero sa akin, ito yung parang pinaka-simple na idea to easily understand it. Pero still, mga bossing, hindi pa rin siya enough. Limited pa rin tayo. And dito naman papasok in 2025 yung tinatawag na context engineering. So sa context engineering mga bossing is ginagamit naman siya para bumuo ng mas better na context. Meron siyang different kinds of approach, no? Or pwede rin natin tawagin na strategies. So ano-ano yon? For example, tool call, RAG, and then meron din tinatawag na MCP. So sila yung common strategy na ginagawa for context engineering. So ano ba yung tool call mga bossing? Dito na natin lagay. So yung tool call, imagine niyo ito yung pwedeng mag-read ng code base, get ng something sa web, at kung ano-ano pa. So mas nakakatulong siya mag-improve ng context mo. The next thing is RAG. Yung RAG naman, ito naman yung allow the LLMs na mag-call sa mga custom databases or kung ano mang storage yung gamit mo for RAG to get your custom data na makakatulong din na mag-improve yung context mo. Ano naman yung MCP? Yung MCP mga bossing, ito naman yung vendor-specific na integration na tipong makakapag-add din ng mas better context depending kung anong service yung ginagamit mo. So ngayon, in short mga bossing, ang context engineering is mas nakatulong siya na mas lumaki yung context na alam ng AI to do better tasks, to do complex tasks, to do big tasks, and so on and so on. And yung context engineering mga bossing, siya yung nagpa-improve sa mga CLI na gamit natin like Claude Code, Codex, ano pa, Gemini. Meron din yung mga IDE, di ba? Like sila Cursor, Windsurf, at kung ano-ano pa. Nag-benefit lahat ng mga yan because of context engineering. Ngayon, then again mga bossing, there's still limitations. Lagi naman ganun eh, mag-i-innovate naman tayo every time na may limitations. Ano yung naging limitations mga bossing? Yung Claude Code hanggang Claude lang yung mga models. Yung Codex hanggang OpenAI lang. Yung Gemini, syempre, Google lang din. And so on and so on. And dito na papasok yung tinatawag na agent harness. So, mid-2025 to 2026, dyan siya mas naging popular, mga bossing. So, mas naging popular yung paggawa ng mga agnostic agent harness. Katulad ni OpenCode, OpenClaw, Hermes. Ito kasing mga to is pwede kang gumamit ng Claude, ng OpenAI, Gemini, that's the same thing with here, there, as well. Ito yung mas naging popular in a way kasi ang nagiging problem din at isang naging limitations is pagka gumamit ka ng Claude Code is nakapako ka na sa Claude Code. Pagka gumamit ka ng Codex is nakapako ka na rin doon. What if kailangan mong gumawa ng customization for your own benefit or customization for your business or customization dun sa work mo? And yun yung nagiging limitations na mga ino-offer na mga companies. And that's why yung agent harness mas naging ideal and mas naging popular siya also because nagkakaroon din ng mga problems and limitations yung mga ginagamit
na harness. And imagine niyo lang yung harness na yan mga bossing is para siya yung container and nandiyan na rin yung mga behavior implementation ng AI. And yung brain mga bossing, kunyari yan yung brain, yan yung mga models na gamit nyo like si Opus, sila GPT 5.5 and so on. And then yung body nun or yung magiging behavior nun mga bossing, yun na yung tinatawag na harness. And in the future mga bossing, karamihan ng mga kumpanya, businesses, or processes is magkakaroon yan ng mga harness na instead na sa UI or sa mga interface sila gumagalaw ng mga actions and so on, they will just do chat on their agent or in their agent harness na ginawa to handle or solve yung mga gusto nilang i-automate via AI. Then in this video, alam mo na ngayon kung ano yung agent harness and mas better na aralin nyo siya kung paano siya nag-work. Kasi more and more company magta-transition yan into building their own harnesses. So hopefully may natutunan kayo sa video na to and see you on the next one. Bye-bye.